May mga pagkataong nakikita sa mga pasilyo ng mga ospital sa Amerika ang isang doktor na Pilipino na naglalakat at mapapansin ang mga titih na punong mapag-aalinlangan. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang nurse na Amerikana na may matinding tiwala sa sarili at sa sistema ng Amerika. Nang dumating ang isang doktor na Pilipino sa isang emergency situation, binalewala niya ito sa kabilangang kanyang posisyon bilang nurse. Kahit tanungin siya ngang kasamahan kung nawawala ba siya sa katinuan, nanatili siyang matatak at mayabang. Ngunit hindi nagtagal, kinailangan niyang isantabi ang lahat ng kanyang pride at ibaba ang kanyang palda sa harap ng lalaking Pilipino na iyon. Ano nga ba ang nangyari? Ang aking panggalan ay Madison Brooks. Ay sa akong nurse sa surgical ward ng New York Medical Center. Nagtapos akong valedictorian sa Stanford University School of Nursing, at mula pa noong kolehiyo, pinupuri na ako ng aking mga propesor bilang isang ipinanganak na nurse. Pagkatapos kong graduate, agad akong kinuhang ospital na ito, at sa loob ng 3 taon, walang sinuman ang nagduda sa aking kakayahan. Ang readmission rate na mga pasyenteng hawak ko ay 30% na mas mababa kaysa sa average ng ward, at palagi akong nasa top 5% sa mga pasyent satisfaction survey. Lalo na sa pangangalaga ng nga komplikadong kaso pagkatapos ng operasyon at sa pag-alaga sa mga kritikal na pasyente, kinilala ang aking galing. Maging ang hospital director ay ipinagmamalaki ako sa mga kumperensya, sinasabing ako ang karangalan ng aming ospital. Dahil sa matagumpay na ito, unti-unti kong itinuring ang sarili ko bilang isang kinatawan ng kahusayan ng sistema ng medisina sa Amerika. Ngunit sa totoo lang, mayroon akong isang malaking problema. Ang pananaw ko sa mga medical professional na galing sa ibang bansa. Lalo na kapag nakakakita ako nga doktor o nurse na Asyano. Hindi ko maiwasang kumunot ang no at pagdudahan ang kanilang nga desisyon at kakayahan. Nagsimula ang ganitong pag-isip 1 taon na ang nakalipas. Isang residenteng doktor mula sa India ang nakamali sa pagkalkulangang dosis ng gamot ng isang pasyente na muntik nang magdulot ng malaking sakuna. Mula nun, naitanim sa isip ko na kailangan talaga na sa Amerika ka nakapag-aral para maging mahusay. O, nakakamali rin naman ang madoktor na Amerikano, ngunit sa hindi malamang dahilan. Ang mapakakamali ng madayuhan ang mas tumatatak sa aking isipan. Sa kafeterya, palagi akong kasama ng makapwa kong Amerikanong kasamahan. Kapag nakikita ko ang mga Asyanong medical staff na makakasamang kumakain, naisip ko, hay nako, sila-sila lang talaga ang nakakampihan. Lalo akong nainis kapag naririnig ko silang nag-usap sa sarili nilang wika. Nasa Amerika tayo, bakit hindi sila mag-Ingles? Iyon ang tumatakbo sa isip ko. Sa aming ward, may 2 nurse na dayuhan. Si Maria, isang Pilipina, at si Priya, isang taga-India. Si Maria ay isang veteranong nurse na may 20 taong karanasan. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang chart ng pasyente, tinititigan ko siya ng may pagdududa. Iniisip kung binabasa ba niya ito ng tama. Ganon din kapag naghahandang gamot si Priya, palagi akong nasa likod niya. Tinitiyak kung tama ba ang dosis na inihahanda niya. Sa tuwing makakamali sila, sinasabi ko sa sarili ko, kasi hindi sila dito nakaral. Ngunit kapag ako ang nakakamali, sinasabi ko lang na lahat naman ay nakakamali. Sa kabilang double standard na ito, hindi ko ito itinuturing na diskriminasyon. Para sa akin, ito ay isang makatotohanang pag-iingat lamang. Lalo pang lumala ang ugali ko nang makilala ko si Dr. Kim, isang residenteng doktor mula sa Korea. Sa tuwing ipinapaliwanag niya ang kalagayan ng isang pasyente, sadya kong iniwas ang aking tingin o nagpapakita ng pagkainis. Dahil hindi perpekto ang kanyang English accent, kinukumbinsi ko ang sarili ko na nainis din ang mga pasyente. Ang totoo, si Dr. Kim ay isang napakahusay na doktor. Sa nurse station, madalas kong sabihin sa mga kasamahan ko, hindi ba't dumarami na ang nga dayuhang doktor? Nag-aalala na ang nga pasyente, at madalas, sumasang-ayon sa akin ang ibang mga nurse na Amerikana. Dahil dito,
lalo akong naging kumbinsido sa aking mga paniniwala. Isang Lunes ng umaga, isang bagong doktor ang dumating sa aming ward. Ang pangalan niya ay Jose Reyes, isang Pilipinong espesyalista sa emergency medicine. Matangkat siya, siguro mga 6'1", malapat ang balikat, at sa unang tingin pa lang, iba na siya sa karaniwang itsura nga Asyanong doktor na nakikita ko. Ngunit, napakatahimik niya, Jose Reyes. Ikinagagalak ko kayong makilala. Walang emosyon ang kayang mukha nang magpakilala siya. Malalim at kalmado ang kayang boses, ngunit mahirap basahin ang kayang nararamdaman. Habang ipinapakita sa kanya ang ward, tango lang siya ng tango. Nang tanungin kung may makatanungan siya, maikli niyang sinabi, "Wala po." At agad na nagsimulang magtrabaho. Nang makita ko siya, agad kong naisip, isa na namang dayuhan. Isang Pilipino naman ngayon. Tingnan natin kung gaano siya katagal dito. Lalo kung hindi nagustuhan ang kanyang tahimik na personalidad. Ang mga medical professional sa Amerika ay karaniwang masigla at magaling makipag-usap, ngunit siya ay kabaliktaran. Sa unang linggo, maingat kong pinanood ang bawat galaw niya. Dumarating siya eksaktong alas 7 ng umaga at nananatili sa ospital hanggang alas 9 ng gabi. Kahit sa tanghalian, mag-isa siyang kumakain sa kafeterya at hindi nakikisalamuha sa ibang mga doktor. Sa kanyang mga rounds, sinasabi lamang niya ang mga kinakailangan at hindi nagbibiro o nakikipagkwentuhan. Ang mas nakapagtataka ay ang paraan niyang mapagtatrabaho. Ang ibang mga doktor ay nagutos lang sa mga nurse, ngunit siya mismo ang lumalapit sa kamangang pasyente para tingnan ang kanilang kalagayan. Siya pa mismo ang nag-ayos ang kumot ang pasyente o pinupuno ang kanilang baso ang tubig. Naisip ko, bakit ginagawa ng isang doktor yan? Agawin ba niya ang trabaho ng nurse? Lumipas ang unang linggo at patuloy ko siyang inobserbahan, naghahanap ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa aking pagtataka, wala akong makitang kapintasan sa kanya. Maingat niyang sinusuri ang mga medical chart at nag-iingat sa pagre-reseta. Kahit na ganon, sinabi ko pa rin sa sarili ko, paimbabaw lang yan. Isang Sabado ng gabi, magkasama kami ni Dr. Reyes sa emergency duty. Labak man sa kaloban ko, wala akong magawa dahil iyon ang nasa schedule. Ang duty sa weekend ng gabi ay laging hindi predictable. May mga lasing, biktima ng aksidente, at mga biglaang inaatake sa puso. Kailangan naming maging handa sa lahat. Hanggang alas 10 ng gabi, medyo tahimik pa. Ilang minor injuries at mga pasyenteng may sakit ang tiyan lang ang dumating. Si Dr. Reyes ay nanatiling tahimik ngunit masinsinan niyang sinuri ang bawat pasyente. Habang pinapanot ko siya, naisip ko, tipikal na Asyano, walang kakayahang umangkop. Ngunit bandang 11:15 ng gabi, biglang naging abala ang emergency room. Pasyenteng hirap huminga. Paparating na. Eta. 3 minutes. Umaling ang wow ang radyo ng ambulansya. Agad kong inihanda ang trauma room. Sinuri ko ang oxygen supply at inihanda ang mga kagamitan para sa 4-line. Kalmado namang isinuot ni Dr. Reyes ang kanyang gown at gloves. Narinig namin ang papalapit na sirena at bumukas ang pinto. Itinulak ng mga paramedic ang stretcher na may lulang pasyente. Isang lalaki. Mukhang nasa late 60s. Maputla ang mukha at nangingitim ang galabi. Bigla na lang daw siyang nahirapang huminga. BP 160/100. Heart rate 120. Respiratory rate 28. Oxygen saturation 85%. Ulat ng paramedic. Habang nakikini, agad kong nilagyan ng oxygen mask ang pasyente at sinimulan ang IV line gamit ang isang 18 ka-gauge needle. Hirap na humihinga ang pasyente, paulit-ulit na sinasabing hindi siya makahinga. Mabilis na lumapit si Dr. Reyes at ginamit ang kanyang stethoscope. Pinakinggan niya ang baga at pusong pasyente. Hinawakan niya ang lig nito para tingnan kung may jugular vein distension at pinindot ang mga binti para surin kung may manas. Chest X-ray. Stat.
Utos niya. Agad namang dinala NG Radiologic Technologist ang portable X-ray machine. Habang kinukunan ng X-ray, nalala ko ang standard protocol ng aiming hospital. Lalaking 60, biglang hirap huminga, mababang oxygen saturation, lahat ng ito ay tumuturo sa isang diagnosis, acute pulmonary edema. Buong kumpiyansa akong nahanda ng 40 mg I2, furosemide. Ito ang standard na unang lunas para sa mga pasyenteng may acute pulmonary edema, isang diuretic na nag-aalis ng sobrang tubig sa katawan para mabawasan ang pressure sa baga. Kung susundin ang natutunan ko sa nursing school sa Amerika, ito ang tamang gawin. Lumabas ang resulta NG X-ray. May malabong anino sa ibabang bahagi ng parehong baga, isang tipikal na senyales ng pulmonary edema. Lalo akong nakumbinsi. Dok, handa na po ang furosemide, sabi ko nang may pagmamalaki. Ngunit si Dr. Reyes ay nakatitik pa rin sa X-ray film. Muli niyang sinuri ang pasyente. Sandali lang, Ms. Brooks, sabi niya, pinipigilan ang aking kamay. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit kalmado pa rin ang kanyang boses. Maganda kang ibang gamot. Simulan natin sa nitroglycerin. Naguluhan ako. Ang furosemide ang standard na unang lunas para sa pulmonary edema. Alam ito ang bawat medical professional sa Amerika. Sa loob ng 3 taon, nakakita na ako ng 12 ng ganitong kaso at ni minsan ay hindi ako nakamali. Dok, hindi po ba't furosemide ang dapat unahin sa pasyenteng may pulmonary edema? Malinaw naman po sa X-ray ang findings, sabi ko, may bahid ng pagdududa sa aking boses. Sa totoo lang, nainis na ako. May tiwala ako sa aking 3 taong karanasan at kaalaman dito sa Amerika. At ang kausap ko ay isang doktor na Pilipino. Naintindihan ba niya talaga ang sistema ng medisina sa Amerika? Tingnan mo ulit ang pasyente, mahinahon ngunit maring sabi ni Dr. Reyes. Walang jugular vein distension, walang pamamana sa binti, at nagrereklamo siya ng paninikip ng dibdib. Hindi ito simpleng pulmonary edema. Ngunit umiling ako. Sigurado ako sa aking diagnosis. Higit sa lahat, naramdaman kong binalewala ang aking profesionalismo bilang isang nurse na Amerikana. Alam niyo po ba kung ilang ganitong kaso na ang nakita ko? Kapag may hirap sa pahinga at may findings ng edema sa X-ray, furosemide ang protocol. Iyan ang protocol sa lahat ng ospital sa Amerika. Hindi ko binitawan ang furosemide na hawak ko. Ramdam ko ang mga matangang, ibang mga nurse na nakatingin sa amin. Nag-aalala si Nurse Sharon, habang umiiling naman si Nurse Tom. Kung gaatras akong gayon, babagsak ang aking autoridad. Sinabi ni Dr. Reyes na hindi niya pinagdududahan ang aking karanasan, ngunit iginiit niyang iba ang kasong ito. Sumagot ako na nasa Amerika kami at dapat naming sundin ang American Medical Standards. Pagkasabi ko niyon, nanlamig ang hangin sa emergency room. Lahat ay nakatingin sa amin. Naramdaman kong medyo naging prangka ako, ngunit huli na ang lahat. Lalong lumalala ang kalagayan ng pasyente. Bumaksak sa 82% ang kanyang oxygen saturation at nagsimula na siyang mawalan ng malay. Masakit ang dibdib ko. Daing niya. Sinabi ko kay Dr. Reyes na magdesisyon na siya dahil nasa panganib ang pasyente. Hinamon ko siya, kung sa tingin niyo ay mali ako, paano niyo pananagutan yan? Sa sandaling iyon, maring sinabi ni Dr. Reyes, ako ang mananagutan. Kinuha niya mula sa aking kamay ang furosemide at sinabing siya na ang gagawa, nagiba ang kanyang nga mata. Karaniwan siyang tahimik at walang emosyon, ngunit sa sandaling iyon, nakita ko ang matinding determinasyon. Natigilan ako. Pumunta siya sa medication room at kumuha ang nitroglycerin at iba pang gamot. Sinimulan niyang ibigay ito sa pasyenta. Habang pinapanot ko siya, kumukulo ang dugo ko. Naramdaman kong binalewala ang aking profesionalismo bilang isang Amerikanang nurse. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Wala pang 10 minuto matapos maibigay ang gamot, nagsimulang maging stable ang pahingang pasyente,
tumaas sa 95% ang kanyang oxygen saturation. Ang resulta ng masusing pagsusuri. Cardiogenic pulmonary edema na dulot ng acute coronary syndrome. Kung ginamit namin ang furosemide na inihanda ko, mas lalo sanang lumala ang kalagayan ng pasyente. Natulala ako. Ayaw kong aminin na nakamali ako, ngunit kitang-kita na bumubuti ang kalagayan ng pasyente. Maging ang ibang mga medical staff ay humanga sa tumpa na diagnosis ni Dr. Reyes. Lumapit sa akin si Dr. Johnson, isang senyor na doktor, hindi galing ang tawag diyan, Madison. Buhay ngang pasyente ang nakataya, bakit ka nakmatigas? Panenermonia. Tama siya. Wala akong maisip na palusot. Sinwerte lang, bulong ko. Noon bumalik si Dr. Reyes matapos tingnan ang pasyente at mahinang sinabi sa akin, kung pamilya mo yan, sasabihin mo pa rin bang swerte lang? Ang nga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Simple at kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ito nga responsibilidad para sa pasyente at dedikasyon bilang isang doktor. Noon ko napagtanto kung gaano ako naging mayabang. Walang imik na naglakad palayo si Dr. Nuse Reyes patungo sa ibang silid. Naiwan akong nakatayo roon. Tulala habang pinapanood ang kanyang likod. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang aking kumpiyansa at pagmamalaki. Pawi ng gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Ginagamot ko ba ang pasyente o pinoprotektahan ko lang ang aking pride? Naisip ko na baka hindi sapat ang edukasyon at karanasan na nakuha ko sa Amerika. Marahil, ang pagdating ni Dr. Reyes, isang doktor na Pilipino, ay isang senyales para harapin ko ang aking mapakiling at kayabangan. Ngunit sa masandaling iyon, hindi ko pa kayang tanggapin iyon ng buo. Ang sigurado lang, nagsimula ng magkaroon na maliit na lamat sa aking puso. Matapos ang insidenteng iyon, hindi ko maalis ang aking mga mata kay Dr. Reyes. Sa simula, hinahanap ko ang kanyang mga pagkakamali. Ayaw kong aminin na ako ang nakamali. Inisip ko na kapag nakamali siya, masasabi kong sinwerte lang talaga siya noon. Lunes ng umaga, maga akong pumasok para panorin ang kanyang rounds. Dumating siya eksaktong alas 7 at isa-isang sinuri ang mga medical chart. Karamihan sa mga doktor ay tinitingnan lang ang summary na ginawa nga naras, pero siya, binabasa niya ang lahat ng resultang laboratorio at progress notes. Maging ang nursing notes mula sa gabi ay binabasa niya ng detalyado. Pati ang mga obserbasyong isinulat ko ay binasa niya lahat. Karaniwan, isang mabilis na sulyap lang ang ginagawang ibang doktor sa nursing notes, pero iba siya. Tinitingnan niya kung may nangyari sa pasyente sa gabi, ano ang mga reklamo, at gaano karami ang nakain. Naisip ko, masyado siyang detalyado, hindi praktikal. Ang unang pasyente ay isang lola na may diabetes, nasa 70. Hindi makontrol ang kanyang blood sugar kaya na-admit. Ang isang Amerikanong doktor ay titingnan lang ang numero no blood sugar at mag-utos no pag-adjust sa gamot. Ngunit si Dr. Reyes ay ibang-iba. Hinawakan niya ang kamay ng lola, kinapa ang kanyang pulso, at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Tinanong niya kung may pakiramdam pa ang madaliri sa paa, kung may problema sa paningin, at kung nakakatulog ba siya ng maayos sa gabi. Tinanong pa niya kung ano ang karaniwang kinakain ng lola sa bahay at kung kumusta ang kanyang pamilya. Habang pinapanood ko ito, naisip ko, sayang sa oras. Nasa chart naman ang lahat. Bakit kailangan pang gawin yan? Ngunit nagulat ako nang makitang sumaya ang muhang lola. Karamihan sa mga pasyente ay hindi nagsasabi na kanilang tunay na nararamdaman dahil alam nilang abala ang mga doktor. Ngunit ang lola ay naging comfortable at sinabi ang lahat kay Dr. Reyes. Ang pangalawang pasyente ay isang binata, nasa 20 na naaksidente. Kalalabas lang sa operasyon sa binti at nag-alala sa bayarin sa ospital dahil sa problema sa insurance. Karaniwan, ang mga doktor ay nakatuon lang sa medical na aspeto at ipinapasa ang mapinansyal na problema sa social worker.
Ngunit si Dr. Reyes, matapos suriin ang pasyente, ay siya mismo ang tumawag sa social worker para magtanong tungkol sa mga programa para sa tulong pinansyal. Sinabi niya sa pasyente, huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa pagaling mo. Naktaka ako. Sa mga ospital sa Amerika, bihirang-bihira ang mga doktor na nakikialam sa pinansyal na problemang pasyente. Ang pinakanagulat sa akin ay ang pangatlong pasyente. Isang lalaking nasa 50s na mukhang palaboy, na-admit dahil sa pneumonia. Ang ibang mga medical staff ay umiwas sa kanya. Mabaho siya at hindi malinis. May ilang nurse pa nga na ayaw siyang alagaan. Ngunit si Dr. Reyes ay nakpakitangang, ibang-iba na pag-ugali. Magalang siyang nakipag-usap at maingat siyang sinuri. Sa tuwing ubo ang pasyente, hinahaplos niya ang likod nito at kinukuhang tubig. Siya pa mismo ang nagpunas sa maruming kamay ng pasyente. Hindi ko maintindihan. Kung ako iyon, mag-aatubili akong gawin iyon kahit padobla ang suot kong gloves. Ganun din ang reaksyon ng ibang nurse. Ngunit ang pasyente, iba ang tingin niya kay Dr. Reyes. Para siyang nakakita ngang isang anghel. Sa hapon, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Biglang nakasakit ang isang janitor at umuwi, kaya naantala ang paglilinis ng magasilid. Karaniwan, kinabukasan na ito lilinisin o gagawin ng ibang janitor. Ngunit si Dr. Reyes mismo ang kumuha ng mop at simulang maglinis ng masilid. Sinubukan siyang pigilan ng nurse, ngunit sinabi niya, mahalaga na nasa malinis na kapaligiran ang mga pasyente, at tahimik na nagpatuloy sa paglilinis. Napatulala ako. Isang doktor na naglilinis. Hindi iyon kapani-paniwala sa Amerika. Malinaw ang hangganan ng bawat propesyon. At hindi ko maintindihan ang kanyang ginawa. Ngunit ang reaksyon ng pasyente ay taliwas sa inasahan ko. Lahat sila ay humanga at lalong nagtiwala sa kanya. Kinabukasan, ganon ulit. Nanatili si Dr. Reyes sa ICU hanggang alas 2 ng madaling araw para bantayan ang isang kritikal na pasyente. Hindi niya ito obligasyon, ngunit ginawa niya ito dahil malayo raw ang pamilya ng pasyente at hindi makakadalaw sa gabi. Habang pinapanot ko siya, lalo akong naguluhan. Lumipas ang isang linggo, at napagtanto ko, hinahanap ko ang kanyang pagkakamali, ngunit ang nakikita ko ay isang imahe na halos perpekto. O mas tamang sabihin, hindi perpekto, kundi makatao. Ang mga doktor sa Amerika ay nagpapahalaga sa kahusayan ilang pasyente ang makikita sa isang oras, gaano kabilis matatapos ang mga test, ang pakikipag-ugnayan sa pasyente ay limitado sa pagkuha ng impormasyon. Ang emosyonal na koneksyon ay itinuturing na hindi profesional. Ngunit si Dr. Reyes ay kabaliktaran. Kahit matagal, binibigyan niya ngang sapat na atensyon ang bawat pasyente, hindi lang sa medikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal. Ang kanyang pag-ugali, na inuna ang tao kaysa sa pera o katanyagan, ay nagdulot sa akin ng malaking katanungan. Lalo akong humanga sa paraan niya ngang pag-alaga sa isang terminal cancer patient. Isang babaeng nasa 60s ang nahihirapan dahil sa side effects ng chemotherapy. Ang ibang doktor ay nakatuon lang sa medikal na lunas. Ngunit si Dr. Reyes ay matagal na nakipag-usap sa pasyente. Pinakinggan niya ang lahat, ang takot sa paggamot, ang pag-aalala sa pamilya, ang nga plano sa hinaharap. Minsan, mahigit kalahating oras siyang nakaupo sa tabi ng pasyente. Habang pinapanot ko siya, nagtaka ako. Bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon? Tapos na ang kanyang tungkulin bilang doktor, bakit kailangan pa niyang lumagpas doon? Sa simula, inisip kong dahil lang iyon sa kultura ng mga Pilipino. Ngunit habang tumatagal, napagtanto kong hindi. Mayroon siyang isang filosofiya, ang tingnan ang pasyente hindi bilang isang kaso, kundi bilang isang tao. Mayaman man o mahirap, mataas man o mababa ang estado sa buhay. Pare-pareho ang dedikasyon na ibinibigay niya. Ang ugaling ito ay nagdulot sa akin ng malaking pakabigla. Dati,
Itinuturing ko ang mga pasyente bilang kaso diabetes case, hypertension case, cancer case, ngunit para kay Dr. Reyes, bawat isa ay isang individual. Sa ikalawang linggo, nagsimula akong makaranas ng magkakaibang sintomas. Nahihirapan akong bumangon sa umaga at laging pagod buong araw. Sa una, inisip kong dahil lang ito sa stress at pagod. Nitong mga nakaraang araw kasi, mas pinagtunan kong pansin ang pag-obserba kay Dr. Reyes. Ngunit lumala ang mga sintomas. Hindi na ako makatunaw ng pagkain at nasusuka. Madalas sumakit ang ulo ko at hirap akong mag-concentrate. Pagkatapos ng isang linggo, nagpatingin ako sa isang internist sa aming ospital. Sinabi niyang stress-induced indigestion daw ito at binigyan akong gamot. Ngunit hindi bumuti ang aking pakiramdam kahit uminom na ako ngamot, lalo pa ngang lumala. Unti-unti akong pumayat at namutla. Lumipas ang isang buwan at ganon pa rin. Nagpunta ako sa ibang ospital para sa mas masusing pagsusuri. Blood test, urinalysis, endoscopy lahat ginawa, pero walang nakitang abnormal. Sinabi ngang doktor na baka nervous gastritis ito at pinayuhan akong i-manage ang aking stress. Ngunit ramdam kong may iba pa. May mga sintomas na hindi may paliwanag ng simpleng stress lang. Walang ganang kumain, laging busog ang pakiramdam, at isang hindi may paliwanag na panghihina. Nagsimula na itong makaapekto sa aking trabaho. Nag-alala na ang aking magkakasamahan. Ang dating, mas siglang ako ay biglang naging tahimik at payat. Sa pangatlong ospital, pareho pa rin ang resulta. Lahat ng test ay normal. Sinabi ng doktor na baka psychosomatic ang sintomas at iminungkahi ang psychiatric counseling. Ngunit sa pangapat na ospital, isang gastroenterologist ang nagbigay ng ibang posibilidad. Ang aking nga sintomas daw ay kahawig ng isang pambihirang sakit sa bituka. Para makumpirma, kailangan ng mas masusing pagsusuri. At tama nga, kinumpirma nga resulta na mayroon akong isang pambihirang sakit. Ang sakit na ito ay napakadalang sa Amerika, mga 2 kaso lang sa bawat 100,000 katao. Karamihan sa mga doktor ay hindi pa nakakahawak ng aktwal na kaso nito. Ang problema, mahirap makahanap ng doktor na may karanasan sa paggamot nito. Nagtanong ako sa ilang ospital, ngunit karamihan ay teoretikal na kaalaman lang ang may bibigay at kulang sa aktwal na karanasan. Hanggang sa isang doktor ang nagsabi ngang isang nakakagulat na bagay. Ang sakit na ito ay hindi gaanong pambihira sa Asya, lalo na sa Pilipinas. Ang insidente roon ay 30 sa bawat 100,000 katao, higit 10 beses na mas mataas kaysa sa Amerika. At ang mas nakakagulat, mayroong isang doktor sa aming ospital na dalubhasa rito. Si Dr. Jose Reyes. Mayroon daw siyang karanasan sa paggamot ng sakit na ito ng maraming beses sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Ang doktor na Pilipinong binalewala ko ay ang tanging taong makakagamot sa akin, isang malaking kabalintunaan. Nasaktan ang pride ko, ngunit kasabay nito, nabuhayan ako ang pag-asa. Ilang araw akong nag-isip. Dapat ba akong magpagamot sa kanya? Ang taong minata at binalewala ko, hihingan ko ang tulong. Ngunit lalong lumalala ang aking kalagayan. Hindi ko na ito maaring ipagpaliban. Hindi ko maaring isakripisyo ang aking kalusugan para lang sa pride. At sa totoo lang, sa mga linggong pag-obserba ko sa kanya, halos nawala na ang pagdududa ko sa kanyang kakayahan at pagkatao. Sa huli, nagpasya akong puntahan si Dr. Reyes. Isinantabi ko ang aking makapakiling at pride, at bilang isang pasyente, hihingi akong tulong sa kanya. Ngunit mayroon pa ring kaunting hiya sa aking puso. Paano niya ako tratratuhin? Naalala kaya niya ang mga ipinakita kong ugali? Ngunit mas mahalaga ang aking kalusuhan. Hindi na ako maring makatubili. Nang kumatok ako sa pinto ng klinika ni Dr. Reyes, kumakabo ng malakas ang aking dibdib. Sumagi sa isip ko ang lahat ng ipinakita kong ugali sa kanya, ang pagwawalang bahala, ang pakiling, at ang komprontasyon sa emergency room.
Natakot ako kung paano niya ako titiknan. Tuloy po, narinig kong sabi niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakaupo si Dr. Reyes sa kanyang mesa, tinitingnan ang isang medical chart. Nang pumasok ako, tumingala siya. Ngunit walang bakas ang gulat o hiya sa kanyang muha. Gaya ang dati, kalmado lang siya. Pinaupo niya ako sa silya sa harap niya. Habang maingat na umupo, hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Dapat sana ay humingi muna akong tawad, ngunit hindi ko may buka ang aking bibig. Si Dr. Reyes ang unang nagsalita. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay profesional at mainit, tulad ng pakikitungo niya sa ibang pasyente. Para bang hindi niya naalala ang nakaraan namin. Nanginginig ang boses ko habang ipinapaliwanag ang aking masintomas ang patuloy na pagod, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagbaba ng timbang, at ang maresulta ng pagsusuri sa ibang ospital. Pinakinggan niya ako hanggang sa matapos, pagkatapos ay nagtanong ng ilang karagdagang bagay. Kailan nagsimula ang nga sintomas? Kumusta ang pamilya? Ano ang karaniwang kinakain? Sinubukan kong sagutin lahat ng tumpak. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, mayroon pa ring pagdududa kung gagamutin ba niya ako ng maayos. Matapos makinig, sinabi ni Dr. Reyes na kailangan ng physical examination. Tumawag siya ng nurse at ipinakuha ng hospital gown. Noon ko napagtanto, ako na ngayon ang pasyente, at kailangan kong mahubad sa harap nila. Nang iwan ako ng nurse, lumabas din si Dr. Reyes at sinabing, magbibihis lang po kayo. Naiwan akong mag-isa sa silid, nang gininig ang mga kamay habang nahuhubad. Bilang nurse, sanay na akong makita ang mga pasyenteng nasa ganitong sitwasyon, ngunit ibang-iba pala kapag ikaw na ang nasa kalagayan nila. Lalo na't sa harap pang taong minata ko, kailangan kong ipakita ang aking kahinaan. Nang hubarin ko ang aking palda, napayak ako. Ito ba ang kailangan kong pagdaanan? Gumuho ang aking pride. Nang nakahiga na ako sa kama, suot ang hospital gown, pumasok ulit si Dr. Reyes. Maingat niyang sinimulan ang abdominal examination. Tumpak at maingat ang kanyang makamay. Tinanong niya kung saang bahagi ang masakit, kung may bukol siyang nakakapa. Habang ginagawa ang pagsusuri, nakaramdam ako ng matinding hiya. Bilang nurse, sanay akong gabayan ang mga pasyente sa ganitong pagsusuri, ngunit hindi ko akalain na ganito pala ito kahihiya. Lalo na't sa harap pang doktor na Pilipinong binalewala ko. Ang mas nakakahiya ay nang sabihin niyang kailangan ng internal examination para sa mas tumpak na diagnosis. Sa sandaling iyon, gusto ko nang lumubog sa kahihiyan. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Inalagaan ni Dr. Reyes ang aking nararamdaman. Ipinaliwanag niya ang bawat hakbang at sinabing sabihin ko lang kung masakit. Pinapasok niya ang isang babaeng nurse para samahan ako at siniguradong komportable ako. Paulit-ulit siyang nagtatanong, okay ka lang ba? Ang kanyang makamay ay purong profesional, walang bahid ng anumang personal na damdamin. Itinuring niya ako bilang isang mahalagang pasyente. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka nagyabang pa ako, ngunit wala siyang ipinakitang ganun. Matapos ang pagsusuri, sinabi ni Dr. Reyes na kailangan neng mas masusing mates blood test, endoscopy, CT scan para sa tumpak na diagnosis. Iminungkahi niyang ma-admit muna ako. Habang nakikinig, nakaramdam akong ginhawa. Sa wakas, may pag-asa ng malaman at magamot ang sakit ko. Kasabay nito, napagtanto ko kung gaano ako naging mali sa pahusga sa kanya. Nang nasasilid na ako ngang ospital, maraming pumasok sa isip ko. Naranasan ko mismo ang pagkakaiba ng pagiging nurse at pagiging pasyente. Mula sa pananaw ng pasyente, napakahalaga pala ng bawat maliit na pag-alaga mula sa medical staff. Ang unang gabi ang pinakamahirap. Hindi ako makatulog dahil sa sakit ng tiyan at pagdudual. Bandang alauna ngang madaling araw, pinindot ko ang nurse call button. Ang dumating ay hindi ang nurse sa duty, kundi si Dr. Reyes. Nasa ospital pa pala siya.
Sinabi niyang maari niya akong bigyan ng pain reliever, ngunit iminungkahi niyang subukan din ang ibang paraan. Ipinaliwanag niyang baka makatulong ang pagmamasahe sa tiyan o hot compress. At siya mismo ang kumuha ng mainit na tuwalya at ipinatong sa aking tiyan. Nagulat ako. Isang doktor na gumagawa nga nito? Hindi iyon kapanipaniwala sa Amerika. Ngunit dahil sa kanyang natural na kilos, unti-unti akong kumalma. Kinabukasan, nagsimula ang mga test. Si Dr. Reyes ay talagang masigasig sa paghahanap ng sanhi nga aking sakit. Hindi lang mga medical na test, tinanong din niya ang aking lifestyle, anong pagkain ang madalas kong kainin, paano ako mag-handle ng stress, kung nag-ehersisyo ba ako, kung sapat ba ang tulog. Maging ang mga sakit ko noong bata, kalusugan ng pamilya, at mga pagbabago sa emosyon kamakailan ay tinanong niya. Sa una, nagtaka ako kung bakit, ngunit nalaman ko kalaunan na lahat ito ay mahalagang clue sa sakit ko. Ang pinakanagulat sa akin ay ang paraan niya nga backgrounds. Ilang beses siyang bumibisita sa aking silid sa isang araw, alas 7 ng umaga, tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 9 ng gabi. Ang ibang doktor ay minsan lang sa isang araw kung mag-rounds. Sa bawat pagbisita, tinatanong niya kung may nararamdaman akong hindi maganda o masakit. Hindi lang ang medical na kalagayan ko ang inaalala niya, kundi pati na rin ang aking emosyonal na estado. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil sa sakit ngang tiyan. Pumasok si Dr. Reyes sa aking silid, kinumusta ako, at dinalhan ako ng isang tasang mainit na sa asalabat, o ginger tea, na may halong chamomile. Sabi niya, makakatulong daw ito sa panunaw. Habang umiinom ako, umupo siya sa tabi ko. Tahimik lang, pero nandun siya. Sa sandaling iyon, naantig ang puso ko. Isang abalang doktor na naglalaan ng oras para sa isang pasyente. Sa mga sumunod na araw, naobserbahan ko rin ang pakikitungo niya sa ibang pasyente. Sa tapat ng aking silid ay isang lola na may dementia. Paulit-ulit ang kanyang sinasabi. Ang ibang medical staff ay nairita na. Ngunit si Dr. Reyes, hindi. Kahit ilang beses ulitin ng lola ang kwento, matiyaga siyang nakikinig, hawak ang kamay nito, at malambing na kinakausap, para bang sarili niyang lola. May isa pang pasyente, isang dalaga, na nag-aalala sa bayarin sa ospital. Tinulungan siya ni Dr. Reyes na makahanap ng paraan para mabawasan ang gastos at nakipag-ugnayan sa social worker. Ang pinakahinanggaan ko ay ang pag-aalaga niya sa isang matandang pasyente sa ICU na walang pamilya. Itinuturing siyang pabigat ng iba. Ngunit si Dr. Reyes, ganun pa rin ang dedikasyon. Mas madalas pa nga niya itong binibisita. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito, lalo akong nahuhulog sa kanya. Sa simula, akala ko magaling lang siyang doktor. Ngunit habang tumatagal, may iba na akong nararamdaman. Hindi pa siguro pag-ibig, ngunit isang malalim na paganga at respeto. Ang nakapagtataka, hindi lang sa akin siya espesyal. Ganun ang trato niya sa lahat ng pasyente. Dahil dito, mayroon akong isa pang natutunan. Dati, ang tingin ko sa nursing ay isang teknikal na trabaho, tamang pagbibigay ng gamot, mabilis na aksyon. Ngunit dahil kay Dr. Reyes, naintindihan kong ang tunay na pag-alaga ay nagmumula sa puso. Lumipas ang isang linggo at lumabas na ang diagnosis. Gaya ng inaasahan, ito ay ang pambihirang sakit sa bituka. Gumawa si Dr. Reyes ng isang komprehensibong plano ng paggamot batay sa kanyang karanasan sa Pilipinas, gamot, diet, at pagbabago sa lifestyle. Sa buwang proseso, nanatili siyang masinsinan. Araw-araw niyang sinusuri kung may side effects ang gamot, kung nakakakain ba ako, at kung may pagbabago sa aking pakiramdam. Sabi niya, magtanong lang ako kung may hindi ako maintindihan. Dahil sa kanya, napagtanto ko kung gaano kakitid ang aking pananaw. Anuman ang lahi o pinanggalingan, ang isang tunay na propesyonal ay ginagawa ang lahat para sa pasyente. At higit sa lahat,
Hindi ko namalis ang tingin ko sa kanya. Mula sa pahanga sa kanyang galing, hanggang sa pahanga sa kanyang pagkatao, lahat ng iyon ay nagiging isang mas malalim na damdamin. Hindi ko pa masabing pag-ibig, ngunit tiyak na may espesyal na nararamdaman ako. Kapag pumapasok siya sa silid, kumakabog ang dibdib ko. Kapag naririnig ko ang kanyang boses, kumakalma ako. Ngunit kasabay nito, mayroon ding komplikadong damdamin. Nahihiya ako sa maipinakita ko sa kanya noon. Malilimutan kaya niya iyon. Sa ikalawang linggo ng aking pagkaka-admit, malaki na ang ipinagbago ng aking kalagayan. Epektibo ang paggamot ni Dr. Reyes. Nabawasan ang sakit at bumalik ang gana ko sa pagkain. Bago ako ma-discharge, binisita niya ako para sa huling check-up at ipinaliwanag ang mga dapat kong gawin. Kailangan ko raw ng regular na follow-up at patuloy na pag-ingat sa lifestyle. Kung may maramdaman kang kakaiba, tawagan mo lang ako, sabi niya. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit kasabay nito, nalungkot ako. Mamimiss ko ang araw-araw na pagkikita namin. Nang araw na ma-discharge ako, taos puso akong nagpasalamat sa kanya. Hindi lang sa paggamot sa akin kundi sa lahat ng aral na ibinigay niya. Ngumiti lang siya at sinabing, sana ay tuluyan ka nang gumaling. Paglabas kong ospital, naramdaman kong maraming nagbago. Hindi lang ang aking katawan ang gumaling, kundi pati na rin ang aking puso. At si Dr. Reyes, hindi na lang siya isang kasamahang doktor. Isa na siyang espesyal na tao para sa akin. Nang bumalik ako sa trabaho, naramdaman kong maraming nagbago. Hindi lang ang aking katawan ang gumaling, kundi pati na rin ang aking pananaw. Nag-iba ang tingin ko sa mga pasyente, at higit sa lahat, ang nararamdaman ko para kay Dr. Reyes ay ibang-iba na. Ngunit hindi lahat ay nagbago kasabay ko. Naramdaman ko ang mga mapanuring tingin, lalo na nang malaman nilang si Dr. Reyes ang naggamot sa akin. Sa simula, simpleng pag-alala lang. Ngunit hindi naktakal. Kumalat ang mga tsismis. Mayroon daw espesyal na nangyari sa amin ni Dr. Reyes. Sa una, binalewala ko lang, ngunit naging mas masama pa ang makwento. Narinig ko sa nurse station ang mga bulungan. Ang Amerikanang nurse na nahulog sa doktor na Pilipino, na in love habang ginagamot. Sa tuwing naririnig ko iyon, namumula ako. Ang mas masakit, kasama sa nakakalat ng tsismis ang manadati kong kaibigan. Si Nar Sharon, na tahimik sa harap ko, ay ikinukwento sa iba na patay daw ako sa doktor na Pilipino. Ang pinakamasaklap ay ang mga salitang ginagamit nila ay ang mga salitang ginagamit ko rin nun ang mga mapangmatang komento tungkol sa mga Asyano. Ngayon, lahat ng iyon ay bumabalik sa akin. Si Nurse Tom ay nagbiro pa. Masarap siguro kapag boyfriend mo ang doktor, madali kang mapromote. Nasaktan ako. Ngunit kasabay nito, nahiya ako. Ganun din kasi ang sinasabi ko dati. Nagiba rin ang reaksyon ng mga pasyente. May ilang tumitingin sa akin ng kakaiba. Isang matandang puting pasyente ang humiling na palitan ako bilang kanyang nurse. Sa simula, hindi ko kinaya. Bakit kailangan kong maranasan ito? Nagpagamot lang naman ako. Ngunit habang tumatagal, natanggap ko ito. Ito ang bungangang ginawa ko nun. Ang pagkiling at pagwawalang bahala ko sa mga Asyanong kasamahan ay bumabalik sa akin. At ang pinakamahalaga, hindi na ako ang dating medicine. Ang nga natutunan ko kay Dr. Reyes at ang karanasan bilang pasyente ay lubos na nagpabago sa akin. Ngayon, gusto kong labanan ang nga pakiling na ito. Sa halip na makipagtalo, ipinakita ko ito sa gawa. Inaral ko ang paraan ng pakikitungo ni Dr. Reyes sa mga pasyente at ginawa ko rin ito. Una kong binago ang paraan ng pagbati ko sa kanila. Hindi na lang basta trabaho, kundi taos pusong pangungumusta. Lalo kong pinagtuunan ng pansin ang mga pasyenteng iniwasan ko dati. Nang may na-admit na palaboy, hindi na ako umiwas. Inalagaan ko siya ng may respeto, tulad ng ibang pasyente. Sa simula, naging awkward. Nariyan ang matingin ng kasamahan ko. Ngunit habang tumatagal,
nagbago ang reaksyon ng mapasyente. Nang maging tapat ako, naging tapat din sila. Ang pinakatumatak sa akin ay isang lola na may diabetes. Sa una, napakasungit niya. Ngunit nang pakinggan ko ang kanyang mahinaing natatakot pala siyang mag-isa at sinabing, "Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo." Bigla siyang nagbago. Naging masayahin na siya at nakukwento tungkol sa kanyang maapo. Dahil sa mga pagbabagong ito, unti-unting nagbago rin ang tingin ng nga kasamahan ko. May tsismis pa rin. Ngunit kinikilala na nila ang aking trabaho. Tumaas din ang patient satisfaction. Isang araw, nakasalubong kami ni Dr. Reyes. Tumango siya at sinabing, "Malaki ang ipinagbago mo. Maganda raw ang reputasyon mo sa mga pasyente." Napakasaya ko. Ang pakilala niya ang pinakamahalaga. Ngumiti ako at sinabing, "Dahil po iyon sa inyo." Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay mas lalong nakpaantik sa akin. "Sana ang puso mo para sa mga pasyente ay hindi dahil sa akin." Sa una, hindi ko naintindihan. Ngunit napagtanto kong nais niyang ang pagbabago ko ay para talaga sa mga pasyente, hindi dahil sa gusto ko siya. Ang kanyang profesionalismo ang lalong nagpahulog sa akin. Noon ko nalaman na ang nararamdaman ko ay hindi na simpleng pahanga. Ito ay respeto na nagiging pag-ibig. Nagpatuloy ang mga tsismis, ngunit hindi ko napinansin. Kung may kasamahan akong nagsasabingang masama tungkol sa mga Asyano, sinasagot ko sila ng mahinahon, dapat sa galing sila husgahan, hindi sa lahi. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa akin. Dati, ang pagiging Amerikanang nurse ay nagbibigay sa akin ang karapatang maging superior. Ngayon, ginagamit ko ito para maging mas mahusay. Inaral ko ang bawat galaw ni Dr. Galida Tarsana Reyes, paano siya makipag-usap, paano mag-alaga at inilapat ko ito sa aking trabaho. Naging mas mabilis gumaling ang mga pasyente ko at bumaba ang readmission rate. Isang araw, makasama kaming nag-asikasong isang emergency case, isang pasyenteng inatake sa puso. Nagulat siya sa pagbabago ko. Dati, hindi ako susunod sa utos niya dahil sa pride. Ngayon, naging perpekto ang aming teamwork. Nailigtas namin ang pasyente. Pagkatapos nun, sinabi niya sa akin, "Talagang nagmature ka. Isa ka ng tunay na medical professional." Ang sarap pakinggan. Mula nun, naging sigurado ako sa aking nararamdaman. Pero nag-alangan pa rin akong tawagin itong pag-ibig dahil nananatili siyang profesional. Kaya't ipinagpatuloy ko na lang ang pag-aral mula sa kanya. Umaasang balang araw, magiging kapantay niya ako. Lumipas ang isang taon, at isang balita ang gumulat sa akin, babalik na si Dr. Reyes sa Pilipinas. Mayroon daw siyang bagong medical project dun at dahil na rin sa pamilya. Para akong pinaksakluban ng langit. Sa loob ng isang taon, siya ang naging inspirasyon ko. Paano na ako ngayon? Ngunit noon ko rin napagtanto. Ang sakit na nararamdaman ko ay patunay na mahal ko na siya. Ilang araw akong nag-isip. Mananatili ba ako rito o susugal sa isang bagong hamon? Sa huli, nilakasan ko ang aking loob at inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Sinabi kong gusto kong sumama sa kanya sa Pilipinas. Nagulat siya. Binalaan niya ako sa mahirap na daranasin ko ang wika, ang kultura. Ngunit buo na ang desisyon ko. Iyon ang pinakamalaking desisyon sa buhay ko. Iniwan ko ang aking komportableng buhay sa Amerika para sa isang bagong simula. Totoo ang aking pamilya at mga kaibigan, ngunit sigurado ako. Hindi lang ito dahil sa kanya, kundi para nahin sa sarili kong paglago bilang isang tunay na medical profesional. Nang sumakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas, halo-halong kaba at pananabik ang naramdaman ko. Bagong bansa, bagong kultura, bagong wika, lahat ay isang hamon. Pagdating ko sa Pilipinas, sunod-sunod ang pagkabigla. Ang wika ang pinakamalaking hadlang. Kahit nariyan si Jose para mag-translate, may limitasyon pa rin.
Kaya't nag-aral akong ng Tagalog. Gabi-gabi, tinutulungan niya ako. Ang medical terms ang pinakamahirap. Ibang-iba rin ang sistema ng medisina. Mas mabilis at mas organisado. Ang pinakanagulat sa akin ay ang relasyon ng pamilya sa paggamot. Sa Amerika, individual ang pasyente. Dito, buong pamilya ay kasama. Ang emosyonal na pag-aalaga ay pundasyon niya kultura. Sa unang mga buwan, nahirapan ako. Ngunit hindi ako sumuko. Sa tulong ni Jose at ng mamababait na kasamahan kong Pilipino, unti-unti akong naka-adjust. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakakapagsalita na ako ng basic Tagalog. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang unang beses na kinausap ko ang isang pasyente sa Tagalog. Isang lola na malungkot dahil mabagal ang pagaling. Nanginginig ang boses ko, "Lola, masakit po, pero gagaling din po kayo. Tutulungan po namin kayo." Biglang ngumiti ang lola, hinikpitan ang hawak sa kamay ko, at sinabing, "Salamat, iha." Naantig daw siya na isang dayuhan ang nag-aral ng wika para sa kanya. Muntik na akong mayak sa tuwa. Mula noon, mabilis na humusay ang aking Tagalog. Mas inuna kong aralin ang mga salitang nagpapagaling ng puso kaysa sa mga komplikadong medical terms. Habang natututo ako ng wika, mas naintindihan ko ang kultura, ang malasakit, ang pag-alaga na parang pamilya. Ang mamatatandang pasyente ay itinuring akong apo. Sila pa ang nag-aalala at nagpapalakas ng loob ko. Ibang-iba ito sa Amerika. Ang relasyon namin ni Jose ay lalo pang lumalim. Naging higit pa kami sa makatrabaho. Naging makaibigan at sandalan ng isa't isa. Ibinahagi niya ang kanyang buhay at ibinahagi ko rin ang aking nakaraan, maging ang mga nakakahiyang alaala ng aking pakiling. Isang araw ngang taksibol, habang pauwi kami, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Ang pagkakaibigan daw namin ay higit parun. Sinabi kong ganun din ako. Ang respeto at paganga sa Amerika ay naging tunay na pag-ibig sa Pilipinas. Nagpasya kaming magpakasal. Isang kasal na pinagsama ang dalawang kultura. Nagkaroon kami ng tradisyonal na kasal sa Pilipinas. Suot ang barong Tagalog at Filipiniana. Tinanggap ako nganyang pamilya ng buong puso. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon din kami ng kasal sa Amerika para sa aking pamilya at mga kaibigan. Ang dalawang kultura ay naging isa. Pagkatapos ang kasal, nagtayo kami ng isang maliit na klinika sa isang probinsya malapit sa Maynila. Ito ang aming pangarap, ang maglingkod sa komunidad. Hindi naging madali, ngunit makasama naming hinarap ang lahat. Sa aming signboard nakasulat, "Pinapatakbo ang mag-asawang doktor na Pilipino at nurse na Amerikana." Sa simula, kakaunti ang pasyente. May pag-alinlangan sa isang dayuhang doktor. Ngunit unti-unti, kumalat ang balita tungkol sa aming klinika na may puso. Naging kanlungan kami para sa mga multikultural na pamilya at mga dayuhang manggagawa. Dahil sa aking kakayahang mag-Ingles, naging malaking tulong ako sa kanila. Doon ko lalong naintindihan na ang paggagamot ay hindi lang tungkol sa sakit, kundi sa komunikasyon at pag-unawa. Lumipas ang 1 taon, at isang biyaya ang dumating. Nagdadalang tao ako. Habang buntis, patuloy akong nagtrabaho. Ang pagdadala ng bagong buhay ay lalong nagpatibay sa aking dedikasyon sa mga pasyente. Nang isilang ang aming unang anak, isang malusok na lalaki, pinangalanan namin siyang Miguel, isang pangalan na sumisimbolo sa pag-asa at nag-unay sa aming dalawang kultura. Habang karga ko si Miguel sa harap ng aming klinika, binalikan ko ang aking paglalakbay. Mula sa isang mayabang na nurse sa Amerika hanggang sa isang mapagmalasakit na asawa, ina, at tunay na manggagamot sa Pilipinas. Noon ko napagtanto, ang nagpabago sa akin ay hindi lang pag-ibig, kundi respeto. Ang respeto ko kay Jose, ang nagpabago sa akin, at ang pagbabagong iyon ang nagdala sa akin sa tunay na pag-ibig. Ngayon, masasabi kong isa na akong tunay na nurse, hindi na lang sa galing, kundi sa puso. Hindi
Mas tamang sabihin, isa na akong manggagamot na nag-aalaga ng kapwa. Habang lumalaki si Miguel, lumalago rin ang aming klinika at ang aming pamilya. Umaasa akong balang araw, ipagmamalaki niya kami. At makasama naming ipagpapatuloy ang aming misyon ang maglingkod sa mga tao. Ito ang buhay na aming pinili, at ito ang aming paninindigan na hindi magbabago.